Pilihin ng Diyos, kasama-sama po tayo. Pinapatay ko na yung ilaw sa harap mo kasi parang di ako siya. Pwede bang yung inyong mga katabi ay kung maaari ay sabihin sa kanila ay peace be with you. Yan. Ngumiti ba? Ngumiti. Alam niyo po, ang pangiti ay gamot sa kaluluwa, sabi nga ni Solomon. At may connection po yan sa ating pagbubulay-bulayan sa umaga pong ito. Salamat din, Sister Sel. Na-check mo, nabuksan yung 4 na verses. Sa iba yun, may hirapan, pero at least nabuksan mo siya. And Elder Amado, thank you sa, ikaw na ina-assign ko sa country kasi updated ka, naintindihan mo yung bansa. At utos yan sa Book of Timothy, ang isang elder to pray for the country. Ini-explain ko sa inyo, kaya ina-assign ko si Kuya Amado dyan para ipag-pray. Lalo-lalo na ngayon, sama nyo rin yung ating kaibigan na bansa na wala tayong visa na ginigera. Alam niyo po ba kung saan to? Sa Israel. Sana mapumayapa na lahat na makapunta ako sa Israel. Kuya Hit, punta tayo doon ha. Ayan. Salamat din sa prayer sa church, Kuya Hit, sa aming pamilya at mga elder. And songs na mamaya ihanda na lang says yung Hazel, yung Spirit of the Lord. Tuloy-tuloy po tayo sa ating pag-aaral. Ang ating pag-uusapan ngayon sa umagang ito ay ang Banal na Spirito connected sa the second fruit of the Holy Spirit, which is joy. Sabi nga ni Spurgeon, this is the gigantic secret of a Christian who live in the Christianity. Naiitan mo kayo? Medyo buksan natin ang electric fan. Napansin ko rin medyo nainit yan. Ulitin ko ha, ang gigantic secret, ang higanting sikreto ng buhay Kristiyano ay ang kagalakan. Liwanag naman po, naririnig niyo po ako. Importante po ito sa Kristiyano na meron kang joy. Marami pong religiously long faces. Imaginein mo na lang yung kantang banal na so Santong Kabayo. Pwedeng nasa simbahan tayo, nasa religious denomination tayo. Titingnan nyo yung joy. Pag walang joy ang isang tao, automatically speaking, sabi nga ni Apostle Paul, walang buka na yan. Buhay na walang hanggan. Kasi yun ang sikreto eh. Ang aura ay biblical. Ibig sabihin ng aura ay it shines in your face the perspective of joy. Kailangan talaga may joy tayo. Hindi yung laging so isa pa lang ng buhay natin, wala na tayong kaagalakan. At yung joy na binabanggit dito sa inner to, deep perspective mo sa buhay. Kailangan may kagalakan. Kasi pwedeng pikain yung mukha eh. Huwagin yung miniti, pero hindi naman, kaya yun sa loob yan. Okay po ba? Yan. Pauline, umupo ka na Pauline, parang hindi ako na-distract. Sige, upo ka na doon. Anohin natin. Message time na. Okay. Una, pag-usapan natin na ang banal na spirito ay ito po ay may join. The join, nilagay ko rito of the Holy Spirit with the joy. Ano yung sinulat ng anak ko? Nakamaban niyo yung The join between Holy Spirit and joy. Ibig sabihin yung link. Importante eh. Joy yung ginamit kong salita. O attachment. Ang ibig sabihin dito ay, kung magkasama ko, may join. Join. Dahil ba na? Baka kulang. Join. Yung join kasi slang yun, anak. Pwede din naman. Ibig sabihin dito ay connection. The connection between the Holy Spirit and our joy. Hindi po kayo mabuti, ha? Importante ito. Kamusta na nga ba talaga kayo? May joy ba kayo sa buhay? Yung pagising sa umaga, masaya ang perspektibo mo. Maliwalas ang bahay sapagkat sa bahay natin ay may joy. Sarap yata nang meron tayong joy, lalo na sa loob ng bahay.
Sa church kasi, pwede natin pikein eh. Nasabihin ko sa inyo. Our reflection is inside our family. Kamusta ba kayo? Yung joy na ito. Masaya ba kayo pag kumakain? Kumakain ba kayo sa pagkainan ay stress ba? Practical tayo ngayon. Usap ba kayo? Lagi problema. Okay lang mag-usap problema pero hinaharap nyo with gladness, with delight, with joy. May atmosphere ba sa inyong buhay na naghahari sa loob ng inyong teritoryo? Banggitin na natin salitang yan. Sa opisina ka man, sa trabaho ka man, sa bahay ka man, ang kagalakan. Napakahalaga ng joy. Sabi nga sa Luke 10:21, ang halimbawa nito ay ating Panginoon Kristo that He is really filled with joy because of the Holy Spirit. Anak, hindi, andyan ba yan? Yan, pag binasa natin yan, ang ating Panginoon Kristo, sinasama ko, ay filled with joy because of the Holy Spirit. Sinamahan siya ng banal na Espiritu. Alam niyo po, maraming nagtuturo sa Panginoon Kristo para lagi siyang long faces. Makikita niyo sa Romano Katoliko, simula nung tayo bata pa, parang laging tinuturo sa atin ang mukha ng Panginoon, yung hirap na hirap, pagod na pagod. Na-imagine niyo ba na ang Panginoon ay nando sa gitna ng laughter? Panginoon ay nakangiti ng sagad, hinihintay niya yung mga alagad niya. Seryoso ba lagi ang Panginoon? Kaya lumabas tuloy yung mga conservative Baptist dahil seryoso ang Panginoon. Conservative legalist group. May mga grupong ganun eh, na hindi ka makangiti eh. Alam niyo yung former, yung pinanggalingan na simbahan eh. Nandito na sila ngayon na kailangan, hindi ka makangiti doon, nag-worship service. Baka batiin ka ng mga leader. Sa atin, inaalo ko, mayroong laughter, may smile. Kasi reflection yun eh, ng ating kagalakan. Kasi nga, ayaw nila ma-distract yung church. Kailangan seryoso lagi. Tingnan nyo nga yung mga mukha ng bawat isa. Minsan kasi parang seryoso din ako eh. May joy pa. Napaka-importante nito. Gusto ko sabihin sa inyo, ang ating Panginoon Kristo na Diyos na mismo ay pinupuspos ng Espiritu Santo ng kagalakan. Dito pala sa verse na ito, makikita natin that our God, our Lord Jesus Christ, ay may kagalakan. Kaya alisin niyo yung world views na konsepto na lagi ang Panginoon ay seryoso. Katulad ko na may bigote at nakatingin lagi ng titig na titig sa iyo. Hindi po ganun. Ang ating Panginoon, sabi sa John chapter 16, ay punong-puno siya ng kagalakan. Iniiwan niya ang spirito ng kagalakan sa mga tao sa pag-alis niya. Yun po ang katotohanan. Sabi nga ng 1 Thessalonians 1:6-7, yung binasa sa atin ng Sister Sel kanina, ang joy pala pwede natin pakita sa gitna ng mga problema, sa mga titinding mga paghihirap. May kwento nga rito ang isang speaker, lalahain ko na si Alistair Bates, sabi niya, meron daw sumulat sa kanya na nurse, at yung nurse na ito ay naglagay ng letter sa kanya. Tinago daw niya yung letter. Bakit yung member niya sa church, bigat-bigat na ng dinadaan ng pagsubok sa buhay sa loob ng ospital, ay may inappropriate manifestation sa gitna ng paghihirap niya ay parang natatawa pa siya. Hindi maintindihan ng nurse. Tinago daw ni Alistair Begg yung letter na yon, yung comment. Siguro dumadalaw yung pastor dun sa matinding membro ng dumana sa pagsubok sa ospital. Natawa sila sa simbahan. Kasi ang sabi nung nurse, inappropriate manifestation of gladness in the midst of suffering. Sa Tagalog, iba ho yung tugon ng kanyang buhay doon sa matinding niyang pagsubok sa ospital. Masaya pa po siya. Pati maunawaan niyo pag Kristiyano ka. Mga kapatid, maunawaan niyo pag Kristiyano kung bakit, di ba? Ang dahilan ng ating Panginoon sa Kristo. Sabi dito, may matinding hirap ang mga taga-Thessalonica, pero nailalarawan silang may kagalakan. Ilarawan nyo nga inyong sarili sa gitna ng problema at paghihirap. Di ba kadalasan ay, madalas tayo ay talunan ng itsura,
itsura natin ay, madalas ang ating mga itsura ay pagpapakita ng kalungkutan, kalumbayan. Pero ibang-iba ang pinapakita ng magandang patotoo ng mga taga-Thessalonica that in spite of sa kanilang mga pagsubok sa buhay, alam nila ang ibig sabihin ng sulat ni Santiago at ni Pedro na ituring na kagalakan ang mga pagsubok na dinadaanan. Pareho silang nagsulat na yan. Sa English, consider it joy when you are experiencing trials of life. Alam niyo po, ang banal na spirito ay nag-empowered ng kagalakan. Nagpapalakas siya sa ating mga buhay to empower us with joy. Tayo po habang nagmamature sa ating pananampalataya, ang karakteristik na ito ng banal na Espiritu Santo o bunga niya sa ating mga buhay ay will grow as well sa ating mga buhay. Matagal na tayong mananampalataya. Ako 1989, ang buhay ba, ang pagsubok ba, make or break ba ang dating sa akin? Ako ba ay mag-break o mag-make? O I will consider it joy because of the Holy Spirit empowerment. Second fruit ang pinag-uusapan natin ng banal na spirito, joy. Ang daling tandaan, pansabon, joy. Pangalan ng tao, joy. Tuwing Pasko, joy to the world, the Lord is come. Simple, pero 200 times na ginabayan ng banal na spirito sa Biblia ito para sabihin sa tao ang ibig sabihin ng joy. 200 times appear in the Bible because of the empowerment of the Holy Spirit. Sa bawat tao. Kay Daniel, kay Moses, kay Jesus, kay Paul. 200 times, mga minamahal. Ito ay ang kondisyon ng puso. Power from within sa anumang sitwasyon ng buhay, regardless ng mga circumstances sa buhay. Tayo po, ang bilang mananampalataya, ay nilikha ng Diyos na may kapangyarihan. At yung energy po natin, wala na iba kundi banal na Espiritu. It will regenerate sa ating puso at buhay ng buhay na may kagalakan. Imaginin mo, no? Nakasimangot ka na lang palagi. Ang pagmumukha ay hindi mawali. Ano yun? Kanta na yun. Ang iyong mukha ay kahaba-haba. Pwede namang maging magalapin sa buhay. This is our power from within. Anumang sitwasyon, regardless of our circumstances. Sana po natutuhan nyo na ito. Ang una na Holy Spirit ay naka-connect. Gamitin na natin yung word. O naka-join. They join together. Link and attach. Holy Spirit and joy. Pangalawa, pag-usapan natin, ang joy na ito ay commitment ng ating mga puso para mamuhay talaga tayo nito. Para magkaroon tayo ng gratitude and contentment. Ilagay na aking anak, joy is the Holy Spirit. Holy Spirit, ano yun? Joy in the Holy Spirit is a commitment of the heart of a saved person. Sige po. Ito po ay commitment ng mga ligtas na mga tao sa kanilang mga puso o pa-saved person. Sa salitang Griego po, ito po ay kara, ibig sabihin. Kara o chara. Magandang pangalan yan, yung shara in Greek. Ito po yung cheerful heart that lead to a cheerful behavior. Malalim po kasi, meron kang cheerful heart at meron kang cheerful behavior at may cheerful disposition sa buhay. It is the power of the Holy Spirit in the midst of adversity daw. Ito po yung true joy. May sakit ka, nabalitaan mo, bigla kang may sakit. Pag anak ka ng Diyos, naluluha ka pero may kapayapaan ka deep inside sa puso mo. Pero yung wala ka, pag hindi ka anak ng Diyos, gusto kong sabihin sa inyo, mapapanik ka. Yan. Pag hindi ka anak ng Diyos, ay magkakaroon ka ng tinatawag na kalungkutan dito. Magkakaroon ka ng tinatawag na behavioral panic. So ang kagalakan po
A cheerful heart that leads to a cheerful behavior. Kailangan nakakumit tayo dito. Ito po ay lasting pagkagaling sa Espiritu Santo. Finding joy in the midst of reality of this broken world. Gusto po ng Panginoon, pagkatapos iligtas tayo o bigyan ng born again experience na ating Diyos Ama, na tayo po ay mamuhay dito. Kasi nga, alam ng banal na Espiritu na harap tayo sa broken world reality. Diba, madalas sabihin ng inyong elder Bong yan, at ako, that this world ay talagang bibigyan ng frustration, disappointments. Pag tumingin ka sa tao, mabibigo ka. Pag tumingin ka sa mga environment, mabibigo ka. Kaya ang Holy Spirit, ang tingnan nyo. Ang Panginoon Jesucristo, ang tingnan nyo na nagbibigay nito na may lasting effect sa ating mga buhay. May po ba doon, mga minamahal? Totoo po yun. The Spirit of God ay naglagay sa ating mga puso ng karanasang totoong may tunay kang kagalakan pag ikaw ay totoong elected, pag totoo ang born again. Weapon mo ito sa pagharap mo sa adversary. Akala po kasi natin, nung ma-born again tayo ay napabayaan na tayo ng Diyos. Akala natin nung tayo ay tanggapin ng buhay ng Diyos, na buhay na walang hanggan. Nung bigyan tayo ng Panginoon ng tinatawag na karanasan ng buhay na walang hanggan, niisip natin hanggang doon na lang ang buhay. Part po ng commitment ng Diyos sa ating mga buhay ay ilagay yon sa tunay na mga elected. At-check nyo yung buhay pag may sitwasyon kayo sa buhay na mabigat at mahirap. Biglang parang generator yan na uso ngayon, walang kuryente. Pag biglang na walang kuryente, anong pumapalit? Sa mga mall, sa mga bangko, kaagad nagkakaroon ng generator. Kakaroon ng power dahil meron naka-back up na. Ganon din sa pagsubok natin sa mga buhay. Hindi lang ito back up. Ito po ay naka-inscribe. Ito ay pangako ng Diyos na ipinagkaloob sa kanyang mga anak. Kaya ang Panginoon, even in the face of death, ay naharap niya ang kamatayan. Ang apostol na Pablo, sa kabila ng kahirapan, ng pag-uusig sa kanya, naharap niya ang pag-uusig. Ang mga 12 alagad ng Panginoon na nakaranas ng difficult ends sa kanilang buhay, si Apostle Paul ay pinugutan ng ulo, si Andrew ay sinaksak, si Peter ay pinako ng patiwali. Napakadaming si Apostle John ay tinapon sa isang exile, kaya siya tumanda, nakasulat ng Revelation. Natagalan nila ang hamon ng buhay dahil ang banal na Espiritu ay nag-iwan sa kanilang puso ng kagalakan. Hindi po kayo makakatagal pag wala kayong kagalakan sa buhay. You will break, you will crack, you will easily talagang matetempt ka na bumigay. So kailangan mag-generate ng mayamang-mayaman sa puso mo yun. Na anak ako ng Diyos, nakasunod ng sinasabi na binasa sa atin ni Ate Adeline kanina, Psalm 51. Every time na may pagsubok, sabi nga ni David, the joy, I always go back to the joy of my salvation. Yun po yun. Joy ay na binabanggit dito, gusto ko sabihin sa inyo, ay hindi temporary happiness na binibigay ng mundo. Ito na si Pastor, unti-unti ko na binabanggit sa inyo. Kailangan makita mo, sabi nga sa Psalm 32:11. Ano ba ang sabi dito, anak? Psalm 32:11. Sinulat mo na ba? Hindi ko na ibigay sa iyo. Babasahin ko na lang. Makibukas po kayo sa awit 32:11. Marami kasi itong verse ngayon sa pagbubulay-bulay na ito. Kung may mga Bible po kayo, kahit computer yan, buksan nyo. Okay na, kahit cellphone pala. Lahat ng tapat kay Yahweh, magalak ng lubos. Dahil sa taglay nilang kabutihan ng Diyos.
Sumigaw sa galak ang lahat sa kanya'y sumusunod. Sabi dito, lahat ng tapat kay Yahweh, magalak ng lubos. Dahil sa taglay nilang kabutihan na nararanasan nila sa ating Diyos. As I said, itong joy na ito, dadako tayo sa pangatlong pinag-uusapan natin, is a permanent possession of a saved person. Ilagay mo na ba na? Joy is a permanent possession of a saved person. Joy is not dependent on outward offer, na tulad ng binibigay ng sanlibutan ito. Kasi permanente ito. Sabi nga rito, it resides on us. Powerful truth ito, powerful force ito. Nananahan ito sa lalim ng kaibuturan ng isang tao. Bakit po? Sapagkat ang joy po, ang origin ay ang banal na Espiritu Santo na nagre-regalo. This is the best gift during hard times. Joy. Tama si Peter, ulitin ko na naman, tama si Santiago. Consider it joy when you are experiencing trials and life. This joy is permanent, as I said, not a temporary happiness. Amen po ba doon? Amen po ba doon? Amen. Nandun pa tayo sa John chapter 16. Reflection po ito ng John 16. Hindi ko na lang pinabasa sa inyo last week. Na ang iniiwan ko sa inyong kagalakan na sinasabi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Message pa sa inyo ito ng inyong elder amado, the supernatural peace. Ang effect nito ay joy. At itong joy na ito ay permanent possession. Nasa John chapter 16 yan, hinimay-himay ko lang, nagkaroon lang na marami sa atong mensahe nito. Napakalaga. Sabi nga ng Romans 15 verse 13, may the God of hope fill you with all joy as you trust in Him, so that hope will overflow. Diba? May the God of hope fill you with all joy. Kaya talagang sa gitna ng mga problema sa buhay, ito prayer ko sa inyo lahat, magkaroon ka nito, kapayapaan ganito, o kagalakan ganito. Pastor, bakit napaka-importante na mensaheng ganito sa umagang ito? Kasi nga araw-araw ka humaharap sa problema. Punta ka sa opisina, minsan may problema. Kayong mag-asawa, nagkakaproblema. Kayong magkakarelasyon sa biyanan at mga manugan, nagkakaproblema. Kayo mismo, mag-iina, mag-aama, nagkakaproblema. Kayo mismo mga anak, nagkakaproblema. Kahit sa loob ng school, nagkakaproblema kayo. Imagine mo kung nasa iyo ang banal na Espiritu Santo. Hindi ka magpapanik, hindi ka magbabash, hindi ka magmumukmok, hindi ka magiging toxic. Ang daming benepisyo nito. Hindi ka magiging depressive. Hindi ka magkakaroon ng tinatawag na fear. Mamumuhay ka ng normal, hindi ka ninervyusin sa buhay. Hindi ka magkakaroon ng panic mode, panic attack. Sapagkat may pangako sa iyo ang banal na Espiritu. At ito yung pinangako nga ng ating Panginoon Hesus. Sa pag-alis ko ay iiwan ko sa inyo ang banal na Espiritu. Ito na, hinihimay-himay ko na. Ang banal na Espiritu ito ay may dala-dalang kagalakan sa iyo. Ang tanong, bakit madalas hindi natin nasa sa buhay ito pag nag-trigger na ang mga bagay na ayaw na ayaw? May mga triggering factor ka sa buhay. Pag na-trigger ka nito, ang mood ng anger, ang mood ng rage, ang mood ng panic, ang nagiging laman ng generator mo. Rather than calmness, di ba? Joy, self-control, gentleness, and most of all, ito nga pinag-usapan natin, tsara. Ang dapat lumalabas sa ating mga buhay. Sapagkat nangako nga ang Diyos ay meron nga siya nito. Masyado tayong nakalim dun sa ating slavery na nakaraan sa past na ating mga buhay. Kaya nire-remind kayo ng Diyos sa umagang ito, anak, meron ka nito. Malalim ang ipinagkaloob kong regalo sa iyo na imbis na magpanik ka, imbis na magalit ka,
Ipikit mo ang iyong mga mata at isipin mo gaano ka kahalaga sa Diyos, gaano Kanya minamahal. Yun po yun. Kahapon may pinanonood akong isang movie, though hindi ko naman tanggap yung buong theology. Ang nagustuhan ko lang yung counseling ng isang minister sa isang mahigpit na nanay. Kasi mahigpit yung nanay na ito sa minister. Sa sobra niya higpit kasi yung anak ng minister na ito ay pinakikinggan ng minister na may nagsasalita ng Diyos, ganito tungkol sa ganito mga bagay. Sabi ngayon ng leader na babae, bantayan mo yung pamilya mo, baka dumating yung panahon maging para tayong fairy tale sa simbahan. Kasi 4 years old pa lang pinakikinggan nyo. Isang kwento sa Netflix to. Namatayan din siya ng anak, sundalo. Nung mamatayan siya ng anak sundalo, tinabihan siya ng minister doon sa nicho ng kanyang anak. Dumalaw din doon yung minister na una. Malapit doon sa nanay. Sabi nung nanay, do you think my son will go to heaven? Sabi nung nanay. Kasi nga, isang sundalo yung nanay. Ang sagot lang ng minister para makapagbigay ng joy, God loves him so much. Ito yung illustrasyon ng minister. Gaano bang kamahal mo ang anak ko? Sabi nung minister, yung minister niya na gano'n, na nagiging pasaway. Ito, kwento ko lang, abutin niyo yung kwento. Sabi, mahal ko naman ang anak mo, pastor, gamitin natin salita. Gaano kamahal mo yung anak mo kaysa sa anak ko? Sabi nung babaeng leader, siyempre, mas mahal ko yung anak ko na wala, kaya nga andito ako, mas mahal ko. Sabi nung minister, ganun din naman ako, mas mahal ko yung anak ko kaysa sa anak ko, pero mas mahal ko silang pareho, pero mas mahal ko yung anak ko. Ito ngayon yung comfort na salita. Makinig kayo mabuti. Yung tanong mo na kung sa langit pa pupunta ang aking anak, sa palagay mo, mas mahal ba ng Diyos ang anak mo kaysa sa pagmamahal mo? Mas hihigit ba ang pagmamahal mo sa anak mo kaysa sa pagmamahal ng Diyos sa anak mo? Nakuha niyo kwento? Naiyak yung babae dahil iniisip niya, gusto niya magkaroon ng joy, at ang nagbigay ng kaaliwan sa kanya, yung isipin niyang mas mahal ng ama sa langit bilang ama ang kanyang anak. Nagbigay na yun na simpleng kagalakan. People of God, mahal ka ba ng Diyos? Sabi mo ka sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Minsan we worry a lot in this life that we forget that God indeed loved us so much. Mahal na mahal tayo ng Diyos. We worry about our son. We worry about our daughters. Kaya lumalapit ako sa ama, ama, mas mahal mo ang anak ko kaysa sa pagmamahal ko sa kanila. Hindi ba, nagpapani kayo madalas, nag-worry kayo madalas. Bakit hindi niyo ibigay sa Diyos ang inyong mga anak-anak? Di ba ang inyong mga sitwasyon sa buhay? Ba't ikaw mo mahawak? Kaya affected tuloy ang iyong kagalakan. Yun ang point na ang Diyos kasi natin ay nagbibigay ng permanent joy. Permanent possession natin ito. Ganun ang Diyos. Hindi niya tayo pababayaan in the midst of our storm. Though we walk to the valley of shadow of death, we will not fear evil. Yun po dapat. Maharap ka sa kamatayan sa cross, ang ating Panginoon mismo nakayanan niya because of this tremendous gift of love and joy na nasa ilalim ng kanyang puso. Amen ba ito? It's amazing to have joy. At maraming ang Kristiyano hindi na ito mapakita. We easily panic. Dali natin magpanik, dali natin maasar, dali natin magalit, dali natin bumigay sa minsan di naman matter of life and death. Pwede namang simple talks lang naman, lalo lang sa inyo sa loob ng bahay.
Sa pinalalaki natin ng ating mga ganitong mga bagay sa buhay. It is hard. Kung Kristiyano ka, ipakita mo na joyful ka sa lahat ng pagharap mo sa problema. Sapagkat ito ang bunga nga ng Espiritu Santo. Sabi nga ng Philippians 4:4, binasa sa atin ang yung Ate Sel, rejoice in the Lord. Ano daw? Rejoice in the Lord? Pakilakas nga ho. Hindi naman sinabi doon, rejoice in the Lord once in a while. Wala naman sinabi doon, rejoice in the Lord if you are happy. Rejoice in the Lord pag marami kang pera, pag nabubunot ka, ipakita mo, smiling face ka, rejoice. Pero pag may problema ka, exempted, huwag kang magiging joyful. Kaya sabi rito, rejoice in the Lord. In bad times, in sickness times, parang kasal niyang covenant mo yan, for better or for worse, for richer or for poor. It is always. Diba? Gigantic secret of Christian life, sabi ni Spurgeon, na nawawala sa maraming Kristiyano sa panahon ngayon. They are religiously doing their things but not joyful. Laging ano tayo, madalis tayong kumbaga sa teacher, mabilis na magpukol ng eraser. Point. Dali natin mag-panic. Lagi na lang ang Diyos ay yun ang nangyayari. Diba? Simple yung aking binabanggit sa inyo, pero mga salitang kailangan nating pag-usapan. Kailangan ba dapat maging joyful pag mayroon ba tayong mga bagay-bagay sa buhay? Pag may ganap? Pag may birthday? Pag may mga happy moments? Diba? Sabi rito, always. Diba? Sana ang mga nakapaligid sa atin nakikita that Jesus really resides on us. Pag joyful ka. Diba? Tingnan nyo nga in John chapter 15 verse 11. Nabigay ko kaya sa anak ko yan. Wala na. Ay, andyan ba? I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. Yun po. Nasa events ba? Nasa ganap ba? Nasa mga stuffs ba? Sa mga things ba? Eh, sinasabi ng Diyos na ang joy natin kay Kristo. Nasa Diyos. Kaya in spite na may frustration tayo sa mundong ito, on the spot, automatically, if the Holy Spirit residing in your heart, automatically, you will live in joy. Huwag na po tayo maging yung nakabase sa circumstansya, nakabase sa environment. Yung mga Hudyo ngayon nakikinig ako sa isang Christian minister kay Amir Chalpati. Hindi naman daw sila nagpapanik. Mas nagpapanik pa nga yung mga Americans. Alam nila may pangako ang Diyos sa kanilang buhay. Imaginin mo yung Iran at Israel, yung pagitan dito, Iraq, kung gaano kalayo yan. Lumilipad ang mga missile. 99% na intercept nila yung mga missiles na yun. At yung pinakadaungan ng Iranian airport na pinakamalapit sa Israel, nagpakita lang sila ng halimbawa na don't mess with us. Noong isang araw, palipad ng missile ng Israel, wasak lahat yun. Kaya hindi po, lalayo pa sila ng airport, katulog pa ng airport bago makarating sa Israel. Napaka-precise, kasama nila ang Diyos. Kaya ngayon, pag tinanong si Charpati, may joy sila eh. Hindi sila nagpapanik eh. Alam nila ang gagawin. Nagpapanik lang to mga Pilipino, FW. Pero alam na nila ang gagawin. Kasi alam nila, lalo, may mga Christian friends po tayo dyan. Hindi lang puro Hudyo na iniiwan ng Panginoon Kristo. May mga remnants pong totoo sa Israel. Marami pong Christian dyan. Marami pong mga pastor dyan. Pinapalo ko nga yung iba.
joy yung kanilang manifestation sa gitna niya. Kasi alam nila darating na ang Panginoon, matutupad na yung Ezekiel chapter 28 o 38 na sasama sa kanila yung Arab nation at darating ang panahon itong pinagmumulan ng producer ng mga nagpapasabog ng mga bansa sa mga tao, nagpapaputok ng mga granada, mga bomba. Ano tawag sa mga taong yan? Sila yun eh. Yung Hamas, Hezbollah, sila nang mag-produce niyan eh. Darating ang panahon, naka-Ezekiel chapter 38, sasamahan ng Russia yan, ng China, bababayan. Darating ang huling panahon. Kailangan matupad. Prophecy yun, yung nangyayari ngayon. Kaya alam ng mga Christian Jews to live in joy because prophecy has been fulfilled. Kung hindi ka mananampalataya, hindi mo gagayahin yung prayer ng Kuya Amado na ito na yung katapusan, prophecy na ito. Ano gagawin mo? Mapapanik ka. Di ba marami nagpapanik na pagka may gira, nauubos ang laman sa tindahan? Ano tawag doon? Gusto niyo ba ganun kayo? At sa part ng pagpapanik nyo ba ng araw para lang makabili kayo ng kamote kahit magpatatak na kayo? Kasi nagpapanik kayo. Ngayon lang, mawawala ng kuryente. Kakanda ubos na sa AC yung ano. Ang mamahal ngayon ng presyo ng generator. Nagre-research ako ngayon. Ang electric pan ngayon halos 30% yung itinaas. So, sobrang init. Ang daming nagpapanik. Why not go to God, calm yourself, and live your life to Him? Amen ba ba? Ako yun na lang hinihintay ko eh. Tahimik na tayong lahat, wala nang problema. Na tayo ay nasa langit na at dumating na ang Panginoon. Tanong, ikaw, handa ka ba? Baka gusto mo, Pastor, may karir pa po akong bubunuin. Pastor, mag-aasawa pa po kami. Pastor, may mga bayan pa po kaming dadalawin. Gusto nang ibigay sa inyo ng Diyos na ako'y darating na. Malapit na siyang dumating. Prayer yan ng inyong elder. At yun na yung totoo. At dapat ba kayo makinig sa mga pure statement na sasabihin ko? Napakahalaga nitong aking tinatalakay sa inyo. Hanapin natin sa Diyos, tumingin tayo sa Kanya ang lahat ng bagay. This is the joy of the Holy Spirit. It never fails. It is everlasting. The world will fade quickly. Dubai, the most powerful Arab country, nakita nyo nangyari. Masyado silang tiwala sa kanilang magagaling na imbensyon. Marami silang mga truck na nagpapakawala ng artificial cloud seeding. Nag-create sila ng mga thunderstorm. Tumilim ng napakadilim, sinipsip ng bayan nila ang lahat ng atmosphere at ibinuhos sa kanilang bansa. Napakaligal dito ang prostitution. May kausap nga ako ng isang araw na ang kapatid niya ay pag umuwi rito, ibang asawa. Pag napupunta lang, may asawa rin, taga ron. Para nagiging legal kahit mga Pilipino din ang maling mga ganyan. Legal na legal, ang mga kasamaan, para naging kulang ko na sabihin, Sodoma at Gomora. People are really deceiving. Ng modernong panahon, ay binahan ng Panginoon. Gusto ko ibalita sa inyo na ang halaga ng sasakyan daw ng Rolls-Royce na ay napakadami. Sport car ay napakadami. Yung ipinundan ng napakaraming Pilipino na magagandang magagara sa sasakyan. Instantly, hindi nila napakinabangan dahil bumaha. People are really saying, they are being destroyed because of this. Kaya nga talaga God will take, God will give. Kaya dito pa lang sa lupa, mamuhay tayo sa kagalakan sa Kanya. Ibig sabihin, anticipate Him, love Him, live with Him. At sapagkat itong eternal spirit, ito ang nagbigay sa atin ng eternal joy that never fades. Rooted ang joy natin dito sa eternal spirit na ito. Pastor, bakit kayo nagsisermon ng ganito? Pagka po joy-filled ang buhay mo, kayo ay magnet.
magnet kayo sa kumpanya, kung kayo joyful, lalapitan kayo ng tao. Diba? Kung kayo ay joyful na tao, magnetism to eh. Good testimony ito, magiging approachable kayo. Papunta na tayo dito sa ministry. Ulitin ko po sa inyo, ang joy, hindi po ito yung happy feeling, hindi lamang ito yung good mood, hindi lang ito yung cheerful feeling, hindi lang ito bottle of wine, attending weddings, attending parties, good health of the family. Ang gusto sabihin sa atin ng mensahe ng Diyos sa umagang ito, still, we are living in this broken world. That's why we need this deep and eternal joy in our lives. Amen po ba doon? Mga minamahal, ito ang unang-unang ginawa ng mga slave na mga Israelita sa panahon ng Exodus. Nung palayain sila ng joy, palayain sila ng Diyos, in-express nila sa Diyos ang kanilang kagalakan sa pamamagitan ng awitan. So huling-huli, pag-usapan natin, joy must be our daily behavior or daily lifestyle. Di ba binanggit ko na yan sa inyo? Joy in the Spirit is our daily behavior. Ito na tayo. Huling-huli na yan. Ano bang sabi sa Isaiah 51 verse 11? Listen to me, you who pursue righteousness. Kayo yun, mga minamahal ko. And who seek the Lord. Look to the rock from which you were cut and to the quarry from which you were hewn. Lalim naman ng English nito. Ang gusto ko lang sabihin sa inyo, anticipate our destiny with joy. Basahin ko sa Tagalog para masarap pakinggan. Yan. Minsan talagang tinatagalog ko ng gusto na para mapakinggan natin ang gusto. Isaiah 51 verse 11, ang mga tinubos ninyo'y babalik sa Jerusalem, magsisigawan sa galak. Amen ba ron? Umaawit sa tuwa. Ang mamamalas sa kanilang mukha ay walang hanggang galak. Yan ang nakasulat. At sa puso nila ang lungkot at hapis ay mawawala lahat. Ulitin ko, parang hindi dun sa verse ng English, ano? Isaiah 51:11, ang mga tinubos ninyo babalik sa Jerusalem, magsisigawan sa galak, umaawit sa tuwa. Ang mamamala sa kanilang mukha ay walang hanggang galak, at sa puso nila ang lungkot at hapis ay mawawalang lahat. God will allow you bilang tunay na mga mananampalataya to live in this wonderful promise of the Holy Spirit. Joy. Joy to the world. Ano nga may kanta na yun? Joy to the world, the Lord has come. This is the reason why we are joyful. Kasi nga, dumating ang gospel. Dumating ang new life. Dumating ang God's kingdom, kaharian ni Kristo. Tapos namumuhay ka ng may rage, namumuhay ka ng may anxiety, nabubuhay ka na nagpapanig ka lagi, nagbubuhay ka lagi ng deliryo ka lagi, namumuhay ka lagi ng nawawala ka ng kapayapaan. Mali. Hindi yun ang pamumuhay ng Kristiyano. Ang pamumuhay ng Kristiyano ay may kapayapaan, may kagalakan, may bunga. Dito ka masusubok, pagtapos ng mensaheng ito, panalangin natin ito, Lord, ito pong weakness ko. Ay easily, nagpa-panic mode ako sa mundong ito. Why not? Because of the Holy Spirit, this is your daily behavior, to be joyful. Amen ba doon? O kailangan tayo kausapin ng Diyos dito. Minsan ito ang madalas weakness natin. Simpleng bagay. Hindi tayo nagiging relax, gamitin na natin salita. Lagi tayong, kumbaga sa tirador, kumbaga sa goma, lagi tayong ang tawag dito. Gamitin na natin sa physical na katawan. Kumbaga sa, ako, high blood, hindi nakakainom ng amlodipine. Masikip yung ugat, hindi makahinga. Yun lang yun. This is a profound gift of God para sa ating lahat. Alam niyo po, sa Latin, ang ibig sabihin ng happiness kasi ay hap.
Ito lang yung salitang happy, hap. Sa Latin, hap yun. It means chance. Chance lang. Sasaya lang ako pag may health ako. Sasaya ako pag may possession ako. Sasaya ako pag may success ako. Sasaya ako pag may temporary pleasure ako. Pero, ang sinasabi dito na joy, it is happiness, deep joy, facing illness. Facing in uncertainties of life. Facing hardship. Paano kung wala ka ng finances? Yan ang tanong ko sa iyo. Pasaya ka pa ba? Paano kung halimbawa ikaw ay katulad ng isang kaibigan kung nasa US, nilagay niya lahat sa nung araw yung pera niya sa stocks, tapos biglang nalugi, nagsara lahat. Iiyak ka ba? Di ba kadalasan ganyan? Paano kung lahat ng pera mo sa bangko ay biglang na-scam? Instantly, maniwala ka, yung nagtiwala ka sa isang tao, biglang nawala ang pera mo. Meron kang 3 milyon, 2 milyon, 5 milyon. Ang dami pong nangyayari ngayon sa Pilipinas. Huwag naman po sana. Can you face it with joy? Broken kasi ito eh. Kaya gusto ng Panginoon, pag may joy ka, you can face illness, you can face death, you can face old age. At ito ang mapapakalma sa puso mo sa pagtanda mo. Hindi ka kakabahan. Minsan, kinakabahan ng tao, sino kaya mag-aalaga sa akin pagtanda mo? Hindi, huwag na natin dindihin yun. Pag namatay naman tayo, hindi na natin alam yan. Naintindihan niyo yan? Sa sobrang takot mo, binayaran mo na yan, pati kamatayan mo. Hindi niya na-enjoy ang buhay. Naging matalino lang, pastor, hindi. Nag-worry ka lang para walang Diyos. Minsan, hindi naman nababasa mo pa ang future. Hawak nga ng Diyos ang ating buhay. Ito na umiiral ang pananampalataya. Tingnan nyo nga ang 1 Peter chapter 1 verse 8. Malapit-lapit na tayo. Handa pa kayong makinig, mga minamahal? Kasi importante ito dinidiscuss ko Marami kasing tao, kasama tayo, madali tayo magpanik. Meron tayong panic mode, naging sakit na nga sa ospital yun. Ang tawag doon, pag nagpapanik sa ospital, nagkakaroon tayo ng panic attack. Okay na maging panic attack. Pero panic din pala. 1 Peter 1:8, basahin ko po sa inyo. Ito, makinig yung mabuti. Hindi ninyo siya nakita, ngunit siya'y inibig ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita hanggang ngayon, ngunit sumasampalataya kayo sa Kanya. Dahil dito ay nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita. Klaro-klaro. Minsan, ang Word of God, sabi nga ng message inyo ng inyong Ate Adeline ng Merkules, ito buo na, may salita ng Diyos. Di ba, pwede mo na i-apply yung kagalakan. Yun ang ibig niya sabihin on the spot. Positionally, legally, ang Diyos namatay para sa atin, nabuhay para sa atin, minahal niya tayo, totoo. Hindi mababawasan yan. Dito sila, sabi ni Pedro, alam niyo yung mga language na gagamitin niya. Dahil dito umaapaw ng inyong puso ang kagalakan, hindi kayang ilalawang ng salita. Kung alam mo may buhay na walang hanggang, alam mo Kristiyano ka, alam mo na kay Kristo ka, alam mo na pag namatay ka, anytime kukunin ka ng Panginoon. Bakit ka matatakot pa? Tama nga ang Philippians 4:6, huwag ka mabalisa sa mga bagay. Sabi, idulog mo sa Diyos ang lahat ng bagay sa papanalangin o sa salamat sa Diyos. Habit mo ba mag-worry? Sabihin mo nga sa katabi mo, habit mo ba mag-worry? Papanik ka ba lagi? Wala kaming sasayang, wala kaming pera. Wala kaming gagastusin, naku. Yan ang mga words sa bahay. As Kuya Amado mentioned in his first Sunday preaching, this will be our supernatural also response. By believing the supernatural peace, the supernatural helper, the supernatural teacher, kailangan din ng supernatural response. People, sabihin mo, supernatural response. Believe in the gospel.
Believe in the Lord. Eh, mas pinaniniwalaan na maraming pera kaysa kay Kristo. Kaya nag-uusap na tayo. Pag walang pera, nininervyos eh. Eh, pastor, buhay namin yan eh. Tama nga si si Osang eh. Alam mo, pera, powerful yan. Everything is allowed and permitted by God under the sun. Magiging powerful pa ba yan kaysa sa Panginoong Jesucristo? Even we don't see Him. Ito yung sinasabi ng 1 Peter 1, even though you walk to the valley of shadow of death, you will not fear everything. Because that supernatural peace or joy is the Christian joy. Our Christian joy, few statements before I close, is unique. This is the joy of our salvation, not the joy of our well-being, situation, environment, economy. Gusto sabihin sa inyo ng Panginoon, hey anak, this world is desperately ill. This is a broken world. One cure is always believe in Jesus Christ. Believe in the gospel. Go back to the Word of God. Pastor, anong ibig ko sabihin? Ito na mga few statement. Christ is our solid rock. I stand. Sabi, Christ, the solid rock, I stand. He is our lasting treasure. The Holy Spirit joy and happiness for us is not a manufactured joy dahil meron kang magandang pakiramdam. Ang fruit of the Holy Spirit ay lasting, hindi artificial, ito ay real. Kaya dapat makita sa'yo real, hindi artificial. Kaya inalis ko yung plastic na halaman dito. Kung ikaw pa yung ikaw babae, gusto mo bang bigyan ka ng rose na plastic? Tanong ko sa iyo. Sagot, mga babae. Bibigyan kayo ng rose sa inyong February 14 o birthday ninyo. Gusto niyo yung rose? Amoy Tupperware o amoy rose? Sagot! Sagot! Lani, ikaw ba pag binigyan ng rose ni Bong, madalas magbigay ng gusto mo plastic? Ha? Ikaw, Ate Rose, pag binigyan ka ng ni Kuya Amanda, ano gusto mo? Akit pa ako sa Baguio, maghahanap ako ng plastic. Hindi maghahanap. Yun ang ibig ko sabihin. Yung plastic, para lumago yan, kukuha ka ng ibang plastic ulit, didikit mo para lumago. Yung supernatural na hindi artificial, halimbawa, yung yan, pag may ugat yan, lalago yan. Yan yung joy natin, lumalago sa ating Panginoon. Sensya na kayo, inalis ko ha. Ang Diyos ko'y buhay. Kung mga mahal nyo sa buhay, hindi nyo binibigyan ng plastic, lalo na ang Diyos. Kaya inalis ko yan. Palitan niyan, ilagay nyo. Kaya pagka mag-aano kayo, ayusin niyan. Yan ang aking turo sa inyo. Anchored in faith, not by feelings, ang kagalakan. This is our joy in life and death. Ang banal na Espiritu Santo. From guilty feelings, know that you are guilty, this broken world. Salamat sa grace, know that we are saved by grace. And gratitude, yun ang ating pasasalamat. Ang result, joy, joy, joy. So anong hamon sa buhay, Pastor? Itong hamon sa buhay. Diba? The greatness of it must break your heart. Regalo ng Diyos sa iyo. The greatness of it must break your heart. Kailangan mawasak ang puso mong masyado ng sumasandal sa pansamantalang mga bagay. At pumasok ang malalim na kagalakan ito. If we are not joyful, ang ating puso ay magiging hard. Ang ating mga buhay ay magiging harsh. Hard ka na, harsh ka pa. At magiging indifferent ka. At pag ikaw ay magmi-minister sa iba, if you have a hard and harsh and indifferent heart, hindi ka makapag-minister. Kaya ang lalim ng ibig sabihin ng joy. Cast down it. To cast down by the prostration of life, feel depressed, down and unhappy, yan po yung consequences of lack of joy.
Pero kailangan patuloy na bumuka ang ating puso. Buksan natin ang ating puso sa banal na Espiritu sapat gustong-gusto kanyang punuin ng kagalakan. Amen po ba doon? Tayo pong lahat ay tumayo at magpasalamat sa ating